Gwapo ka. At lalo na yung mga braso mo ang yummy. Isa pa, single ka. Single na naman ako. Bakit hindi mo na lang kaya ako anakan? Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Ang unang kabanata. No! Repeat! Revise! A big no! Sambit ni Monica habang nilalagyan ng marka ang pinasang papel ni Jake. Pero ma'am, parang sinabi niyo na rin po sa akin na baguhin ko ang lahat. Ani Jake habang pinagmamasdan ang namumula niyang papel. Tadtad ito ng ekis at bilog. Precisely! Napabuntong hininga pa ito sa kanila pag ang papel sa harapan ni Jake. Buti naman at hindi ko na kailangang i-elaborate sa'yo ang kailangan mong gawin. Sarkastiko nitong sabi at humugot ng folder sa kanyang mga file. Ma'am Monica, pinaghirapan ko po ito magdamag. Wala bang kahit isang page kang maa-approve? Kahit isa lang po, ma'am. Makaawa ni Jake. Tumikim si Monica at sinimulang buklatin ang folder na kanyang kinuha. Wala. Sabi nito kahit hindi nakatingin kay Jake. Alam mo ang pinakaayaw ko? Ay yung pwede na. I read your work. Ang daming errors. Glitch. At I doubt kung ikaw ba talagang gumawa niyan. Para kasi galing yan sa article ni Miss Winnie last year. Ikaw naman kasi, kokopya ka na lang, yung mahahalata pa. Tumingin ito bigla kay Jake. Tama ba ako, Mr. Jake? Kinilabutan si Jake at hindi na nakasagot. Nakatayo lang ito sa harapan ni Monica at namumula sa inis. Bumalik na si Monica sa kanyang ginagawa. Kung wala ka nang sasabihin pa, pwede ka nang makaalis. Para simulan yung write-up mo, Mr. Jake. Tandaan mo, malapit ka nang bumingo sa akin. Usal nito na may nakakatakot na tinig. Si Monica Mendez ang editor-in-chief ng isang published company. Strikta at ubod ng sungit. Bihira mo itong makikitang ngumiti at makihalubilo sa mga katrabaho nito. Work is life, ika nga. Wala rin itong masasabing kaibigan sa buong opisina dahil palagi itong mag-isa. Isa rin siyang strong, independent woman na walang sinasanto, kahit mismong amo pa nila. Yung tipong humahawi ang daan kapag parating na siya. Tumatahimik at halos hindi huminga ang lahat pag siyang kinakausap. Isang boss na kinatatakutan, ngunit sinusumpa ng kahit sinong empleyado sa kanilang kumpanya. Habang nag-check si Monica ng iba pang mga write-up, ay biglang may nag-pop up na message sa kanyang computer. Galing sa secretary ng kanilang amo at sinasabing pumunta siya sa office nito. Good morning, Sir Fred. Bati ni Monica matapos makapasok sa opisina. Good morning din, Miss Monica. Have a seat. Utos ni Fred. Naupo naman kaagad si Monica at inayos ang sarili. Bukod kasi sa pagiging balidosa, may pagka-overconscious din ito pagdating sa kanyang postura at itsura. Napailing na lang si Fred nang makita si Monica. Miss Monica talaga, masyado kang lean and proper. Don't be conscious. Relax. Biro ni Fred. Wala sa bokabularyo ni Monica ang nakikipagbiroan. Kaya naman seryoso nitong tiningnan si Fred. Napatikim naman si Fred at siyang nahiya sa kanyang inasal. Okay? Ani ni Fred at umayos din ang upo. Pinatawag kita rito para sabihin, ikaw ang mag-handle ng intern natin bukas hanggang matapos ang kanyang internship. Nanlaki ang mga mata ni Monica. Hindi niya inaasahan ang sinabi ng kanyang boss. Pero Sir Fred, bakit po sa akin? Bakit ako? Nilapag ni Fred ang resume ng magiging intern ni Monica. Ako mismo ang pumili sa'yo para i-handle siya. Ang boses ni Fred ay tila sisindak si Monica. Alam nitong aalma si Monica sa kanyang sasabihin. Pero sir, hindi ba pwedeng sa iba na lang?
Sinulyapan ni Monica ang resume at nakita nito kaagad ang edad ng intern. Hindi ito makapaniwala sa kanyang nakita. Sir naman, mas matanda pa sa akin yung intern? Tumaas na ang boses ni Monica at pinaglakihan na ng mata si Fred. Nakuha pa nitong tumayo at ipagpatuloy ang pagdaing. Baka mamaya ako pang magturo sa kanya sa paggamit ng computer. 38 years old na siya, sir. Tapos intern? Tinawanan lang ni Fred ang pagmamaktol ni Monica. My decision is final. Mag-start na siya bukas. Be nice to him. Alalahanin mo under observation ka for the higher position. Natigilan si Monica at umupo. Si Sir Fred naman, alam na alam kung paano ako mapapapayag. Kung hindi ko lang kailangang magpakabait, ay nako. It's a no. A big no. Tumikim si Monica bago muling magsalita. Okay po, sir. Ani nito na tila maamong tupa. Tomorrow, right? Early in the morning? Yes, and that's all. Pwede ka na makabalik sa office mo, Miss Monica. Nakangiting sabi ni Fred na para bang nang aasar. Ngumiti ng pilit si Monica at saka lumabas ng office. Kinabukasan, maagang pumasok si Monica tulad ng nakasanayan. Most punctual din kasi ito at ayaw ng late. Good morning po, ani ng guard. Good morning din, kuya, bati ni Monica. Naglakad ito papuntang elevator. Mapustura ang kanyang paglakad habang nakasabit ang maliit niyang bag sa kanyang braso. Walang nagtatangkang humarang sa kanyang daraanan, kaya humahawi ang daan. Pumasok na ito sa elevator at isinara kaagad ang pinto. Ayaw ni Monica na may nakakasabay siya sa loob ng elevator. Wait lang! Tiyaw ng isang lalaking tumatakbo papunta ng elevator. Sasakay ako! Nagmamadaling pinindot ni Monica ang button upang sumara ang pinto, ngunit sadyang maliksi ang lalaki at iniharang ang kanyang kamay sa pasarang pinto. Ayos, nakaabot! Ani nito at pumasok sa elevator. Pinapagpag nito ang kanyang kamay, sinyalis na nasaktan nito sa kanyang ginawa. Tahimik lang ang dalawa. Umusad si Monica sa pinakagilid. Ang lalaki naman ay pumirme sa bukana habang inaayos ang kanyang korbata at damit. Palihim na kinilatis ni Monica ang lalaki. Umagang umaga naman. Sino kaya tong lalaking to? Naiinis ako. Ayaw ko pa namang may kasama sa elevator. Nasisikipan ako. Ay, nako. Inirapan ni Monica ang lalaki. Tanaw mula sa pinto ang refleksyon ni Monica. Napangisi ang lalaki at inayos na lang ang kanyang tindig. Habang paakyat ang elevator, ay biglang naamoy ni Monica ang pabango ng lalaki. Ang bango naman nun. Lalaking amoy. Hindi amoy digmaan. Nahalina si Monica sa amoy ng lalaki. Sa pangalawang pagkakataon, ay sinulyapan niya muli ang lalaki. Kasalukuyan naman itong tinanggal ang kanyang coat at doon na pagtanto ni Monica ang matipunong pangangatawan ng lalaki. Hindi payat, hindi rin ganoon kalakihan. Ngunit mas napukaw ang pansin ni Monica sa braso nitong kay sarap hawakan. Parang ang tigas ng braso niya. Saang department kaya siya? For sure, nasa early 30s pa lang siya. Pwede na. Nalibang si Monica sa pagtitig niya sa lalaki. Hindi nito na malayang nagbukas na pala ang pinto ng elevator. Miss? Usal ng lalaki. Bumalik sa realidad si Monica at tumayo ng ayos. Oh, yes? Bakit? Mataray na sabi nito. Floor mo na ata to? Sabi ng lalaki. Napatingin si Monica sa pahalang na screen sa kanilang harapan at nasa palapag na nga siya ng kanilang opisina. Nataranta si Monica at dali-daling lumabas. Ngunit sinundan ata ng kamalasan si Monica. Pasara na ang pinto kaya nataranta lalo si Monica. Ay, wait! Ani nito. Nakatingin lang ang lalaki. Nauntog pa si Monica sa pinto bago makalabas. Miss, ingat ka! Sambit ng lalaki. Sabay kindat kay Monica. Nairita si Monica sa inasal ng lalaki. Ang kaninang paghanga ay bumalik na naman sa pagkainis.
Nakakainis. Hindi man lang ako tinulungan kanina. Gwapo pa naman siya. Buti na lang hindi siya sa office namin. Kung hindi, ay nako. First day pa lang niya, fired na siya. Have a seat. Ani ni Fred at tila masamang tingin. You're late. Bigyan mo ako ng dahilan kung bakit ngayon ka lang, Mr. Mario Gomez. Masungit na sabi ni Fred. Napakamot sa kanyang batok si Mario. Sir, sorry po. Na-mislook ko po kasi yung floor number. Akala ko 9th floor, 6th floor pala. Nakayuko nitong sabi. Hindi na napigilan ni Fred ang pagtawa. Ay nako, hindi ka pa rin nagbabago. Binibiro lang kita. Sakto ka lang para sa first day mo bilang intern. Nakangisi si Fred. Nagtatawanan ng dalawa nang may biglang kumatok. O ayan natang mag-handle sa'yo. Be good, okay? Ani nito kay Mario. Umupo ng maayos si Fred at saka nagsalita muli. Please come in. Natanaw ni Mario si Monica at gumuhit kaagad ang isang ngiti sa mga labi nito. Babe, mahinang usal ni Fred kay Mario. Sir, pinapatawag niyo raw po ako? Tanong kaagad ni Monica. Have a seat, Miss Monica. Utos ni Fred at sumandal sa kanyang upuan. Inaayos ni Mario ang kanyang upo at gumuhit ang mas malaking ngiti sa mga labi nito. Umupo naman si Monica ng ayos at nakatuon ng atensyon kay Fred. Wait lang. Parang naaamoy ko somewhere tong scent na to kaninang umaga. Wait! Bumaling kaagad si Monica. Nanlaki ang kanyang mga mata at nagawa pang tumayo. Nagulat naman si Fred sa naging reaksyon ni Monica. Hi! Ngiting-ngiting sabi ni Mario. Ikaw? Sambit ni Monica na may mataas na boses, sabay turo kay Mario. Magkakilala kayo? Gulat na sabi ni Fred. Napabaling sina Mario at Monica kay Fred. No! Sambit ni Monica. Yes? Sabi naman ni Mario. Ano ba talaga? Pagtataka ni Fred. At saka Miss Monica, please sit down. Parang namimihasa ka ng tumayo tuwing kausap ako. Ani ni Fred at tumaas ng bahagya ang boses. Nasa office pa rin kita, remember? Napahiya ng bahagya si Monica, kaya muli itong umupo. Nakangisi naman si Mario habang nakatingin kay Monica. Hindi maiwasan ni Monica ang irapan si Mario sa sobrang inis. Okay, kalmado na ba ang lahat? Salit-salitang tiningnan ni Fred ang dalawa. Yes sir, sorry po sa naging attitude ko. Nakayukong sabi ni Monica. Sorry po sir. Ani naman ni Mario na nakangiti pa rin. Okay, let's start. Bumaling si Fred kay Monica. Miss Monica, siya si Mario Gomez, your intern. Usal ni Fred. And Mr. Mario Gomez, she is Miss Monica Mendez, our editor-in-chief. Siyang mag-handle sa'yo for the internship. What? Sambit ni Monica. Miss Monica, your attitude. Agad na sabi ni Fred. Kaya naman natigilan si Monica at piniling manahimik. Pinaliwanag ni Fred ang mga gagawin ni Mario sa kanyang buong internship kaharap si Monica. Gusto mang sumabat ni Monica ay hindi niya magawa dahil agad siyang tinitigan ng masama ni Fred. That's all. So clear naman sa'yo lahat, Mario? And if ever you have question, don't hesitate to ask Miss Monica. Don't you worry, mabait yan at hindi nangangagat. Biro ni Fred. Ito ang unang araw ni Mario sa kanyang internship. Palangiti si Mario at mukhang mabait. Lahat ng kanyang nakakasalubong ay binabati niya ng good morning. At pag tinanong ang kanyang pangalan, ay magiliw itong sumasagot. Kabaliktaran ni Monica na tila may maitim na aurang bumabalot sa kanyang paligid. Ito, sabi ni Monica at ibinaba ang kulang isang rim na bond paper sa kanyang harapan. Mag-start kang basahin ang lahat ng to. Nanlaki ang mga mata ni Mario sa kanyang nakita at napatingin kay Monica. Diyan ka na lang din mag-table. Total wala namang gumagamit dyan. Gusto ko within 3 days makagawa ka ng summary ng mga yan. Dagdag ni Monica. Po? Tanong ni Mario. Napabuntong hininga si Monica
At kahit gusto na niyang sakalin si Mario, ay hindi niya magawa dahil siguradong makakagalitan siya ni Fred. Huminga ng malalim si Monica bago muling magsalita. Ganito, alam kong nasabi na sa'yo ni Sir Fred ang mga gagawin mo bilang intern. So this time, let me tell you that I have my own rules. Alam na lang lahat yan. Tinuro ni Monica ang mga writers niya sa labas. Naupo ng maayos si Mario at kinuha ang kanyang tablet at stylus. Aba, akala kong ilalabas niya notebook at ballpen. Iba rin. Tumaas ang kilay ni Monica. 5 lang naman ang rules ko. Una, ayoko ng slow. After I said something, kailangan gets mo na kaagad. Ayoko ng paulit-ulit. Understood? Sambit ni Monica at nakahalukip-kip pa. Pangalawa, I hate late. Nandito ka para sa internship. Hindi playground ang office. Once na lumagpas ka sa time, kailangan mo kong bigyan ng matinding reason bakit ka na late. Paano po yung Grace? Hindi pa man din natatapos ni Mario ang kanyang sasabihin ay sumabat na si Monica. Grace period is used for payroll only. Madiin itong sabi. Bakit? Empleyado ka ba para makasama sa 5 minutes grace period? Sambit nito. No, ma'am. Ani ni Mario at napayuko bahagya. Next. Ayaw ko ng pamali-mali. Okay lang na magkamali once with valid reason. Pero kung paulit-ulit na, iba na yon. Katangahan na ang tawag doon. Pang-apat, ayoko nang maingay at maligalig. Hindi to palengke para mag-ingay ka, okay? Sabi ni Monica. Noted po, ma'am. Pero, 4 pa lang po to. Ano po yung pang-5? Tanong ni Mario. Bawal kang ma-in love sa akin. Sabi ni Monica. Ha? Gulat na sabi ni Mario. Anong sabi ko sa unang rule? Ayoko nang paulit-ulit. Kaya kung hindi mo nadinig, sorry. Naglakad na si Monica pabalik sa kanyang pwesto. Gawin mo nang pinapagawa ko sa'yo. Alalahanin mo may deadline ka. Ayoko nang late. Napangisi si Mario at sinimulan ng buklatin ang mga papel sa kanyang harapan. Narinig ko naman yung pang-5. Bawal ma-in love sa'yo. Pero tignan natin. Hindi nito maiwasang mapangiti. Nasulyapan nito ni Monica at napikon sa hindi malamang dahilan. Anong hiningiti-ngiti mo dyan, Mr. Mario? Masungit na sabi ni Monica. Wala po, ma'am. Ani ni Mario at kinagat na lang ang labi upang pigilan ang pagngiti. Hello, Mario? Sabi ni Monica. Yes po, ma'am. Napatawag po kayo? Tanong ni Mario. I need you. Sabi ni Monica. You need me? Nagtatakang sabi ni Mario. Si ma'am naman. Sabi niya sa akin nung first day ko, bawal ako ma-inlove sa kanya. Siya pala tong mai-inlove sa akin. Si ma'am naman. Hindi ko gusto yung tono ng boses mo, Mario. I need you to come in my house. Now. Masungit na sabi ni Monica. Ha? Ay, mali. Bakit, ma'am? Tanong ni Mario. Ayan po, binago ko na. Biro ni Mario. Whatever. Pinareview ko sa'yo yung article tungkol sa educational status ng K-12 students, hindi ba? That article should be passed by tomorrow early in the morning. At yung writer for that write-up nagkaroon ng tigdas kaya she's not feeling well. At isa pa, ayokong na-rush. So please bear with me. Dire-diretsong sabi ni Monica. At dahil nabasa mo na yung article na yon, gusto ko sanang ituloy mo yung sinusulat mong write-up tungkol doon. I'll supervise you para mabilis matapos. Paliwanag ni Monica. Sobrang natuwa si Mario at hindi nagdalawang isip na puntahan si Monica. Kahit 10 oras na ng gabi, ay nagpunta ito sa bahay ni Monica. Ito ang pangarap ni Mario, ang makapag-publish ng libro o hindi kaya nagsariling write-up. Good evening po. Ngiti-ngiti si Mario nang pagbuksan siya ni Monica ng pinto. Nagdala na rin ako ng food.
at itinaas niya ang isang plastic bag. Pasta with chicken, ma'am, tapos coffee latte with cheesecake. Ang lagi niyo pong ino-order pag nag-overtime tayo. Shh! Pumasok ka na nga lang. Marami ka pang susulatin. Hindi ko need ng suhol mo. Inis na sabi ni Monica. Hindi na bago kay Monica ang pag-overtime. Lalo na kung may write-up siyang nire-review. Kaya naman pati si Mario ay nadadamay sa kanyang overtime madalas. Katwiran ni Mario, nakakahiya naman daw kung iwan niya si Monica at wala rin naman siyang gagawin sa bahay. Kaya sasamahan niya lang ito. Para rin daw mas marami pa siyang matutunan. Oh, at ito. Tinuro ko naman na sa'yo ang gagawin mo sa umpisa ng write-up, hindi ba? Bigyan mo ko ng catchy line. Then saka ka mag-start magsulat. Yung pang newspaper ha, hindi pang nobela. Gigil na sabi ni Monica. Yes, ma'am. Nakangiti nitong sabi. Shh! Huwag mo nga akong ngitian dyan. Kung hindi lang rush ang article na yan, hindi kita tatawagan. Pasalamat ka, maganda yung draft na nakita ko sa mga basura mo kahapon. Bahagyang gumaan ang trabaho ni Monica dahil may likas na talento si Mario sa pagsulat. Nagkakaroon siya ng mga suhestyon na nagugustuhan ni Monica, kaya mas napapaganda nila ang mga write-ups at naaayos. Ngun nga lang ay madalas na binibiro siya o hindi kaya nginingiti na lang tuwing siyang seryosong nagsasalita. Ngunit ang irita ni Monica kay Mario ay hindi nababawasan, bagkos ay nadadagdagan pa. Mahigit 4 na oras na nilang pinagtatrabahuhan ang article na kanilang ginagawa. At sa wakas ay napasa na rin nila. Yes, tapos na rin sa wakas. Sambit ni Mario sabay unat. Habang binabanat ni Mario ang kanyang mga braso nito, ay lumabas ang mga muscle nito. Nakita ko na naman ang braso niya. Nakakapanglambot. Ay, ano ba yan? Natutulala na naman ako. Erase. Ngunit bago pa man malihis ni Monica ang kanyang tingin, ay nahuli na siya ni Mario. Ngumiti na naman ito ng nakakaloko. Ma'am? Ano pong tinititigan niyo? Nakangisi nitong sabi. Ha? Wala akong tinititigan sa'yo. Tumalikod si Monica at nakita ang wine na nakadisplay sa mesa. Naglakad ito bigla papunta sa kusina at kumuha ng kupita at pangbukas ng wine. Makaraan ay kinuha na nito ang wine. Hindi na kita tatanungin kung umiinom ka o hindi. Hindi ka na minor para magpabebe. Diretsong sabi ni Monica at nilagyan ng 2 kupita ng wine saka inilapag sa harap ni Mario. Hindi naman po ako tatanggi, sambit ni Mario. Habang lumalalim ang gabi, lumalalim din ang usapan ng dalawa. Dahil din sa pagod, ay nakaramdam na si Monica ng kaunting pagkahilo. Tawanan at nag-aasaran lang dalawa. Ngayon lang nakita ni Mario ang ganitong ugali ni Monica. Masungit ka kasi, kaya siguro wala kang boyfriend, ma'am. Asar ni Mario. Wow, nagsalita. Bakit ikaw? Wala ka pa rin namang girlfriend. At least ako nasa kalendaryo pang edad. Ikaw, wala na sa kalendaryo. Hindi nagpatalo si Monica sa asar ni Mario. Bakit? Nasa loto pa naman ang edad ko. Ikaw, hindi porket intern mo ako, ma'am, bubulihin mo na ako. Mas matanda pa rin ako kaysa sa'yo, ma'am. Nakangising sabi ni Mario sabay sali ng wine sa kanyang kupita. Salinan ko pa po ba, ma'am? Oo naman. Napasa naman na natin yung write-up, so let's celebrate. Tila tinamaan na si Monica. Kaya kaunti na lang nilagay ni Mario na wine sa kupita ni Monica. Ikaw, Mario, masaya ka ba sa buhay mo? Biglang naging seryoso ang tanong ni Monica. Ako? Balik na tanong na to. Baliwala lang kay Mario ang wine, pero naaaliw ito sa itsura ni Monica. Hindi, ako. Ito, nakakainis ka. Tinuga ni Monica ang wine sa kanyang kupita. Parang saya-saya mo kasi. Palagi ka na lang nakangiti. Ang saya siguro ng buhay mo. Napayuko si Mario at nakaramdam ng lungkot. Hindi naman. Sakto lang. Sadyang may mga pagkakataon lang na tumingala si Mario at nakita ang posisyon ni Monica.
Ay nako, tinulugan na pala ako ni ma'am. Napapailing nitong sabi. Nakadukdok na kasi ito sa mesa. Oy, hindi pa ako lasing. You know what? Malakas ata to. I'm just tipsy. You know? Sabi nito habang tinataas ang kamay, ngunit nakasubsob pa rin ang mukha sa mesa. Ay, sabi ko nga po ma'am. Okay po. Tumayo si Mario at binuhat si Monica. Iya. Ma'am, ang lakas mo uminom, grabe. At hindi ka lasing kung hindi tipsy lang. Asar ni Mario. Ma'am, saan po ang kwarto nyo? Good. Sabi ko naman sa'yo, hindi ako lasing. Tipsy lang. Doon. Diretso. Tapos, liko sa kanan. Yung nice door na may nakalagay na out of order. That is my room. Sabi ni Monica at nawala na ng malay. Hi, ma'am. Buti na lang magaan ka. Sinundan ni Mario ang direksyon na sinabi ni Monica. Hindi naman ito nakalak, kaya pumasok na si Mario at inihiga si Monica sa kama. Ayan, ma'am, bitaw na po. Para makatulog ka na po ng maayos. Nakapalupot kasi ang kamay ni Monica sa leeg ni Mario at ayaw nitong kumalas. Nagtangka si Mario na alisin ang kamay ni Monica sa kanyang leeg, ngunit biglang hinatak ni Monica si Mario papalapit sa kanya. Kaya naman muntik nang mapasubsob si Mario kay Monica. Buti na lang at tinuon nito ang kanyang kamay sa kama. Subalit malapit na malapit na ang mukha nila sa isa't isa. Biglang nagmulat si Monica at tinignan si Mario sa mga mata. Gwapo ka. Hot. Lalo na yung mga braso mo. Ang yummy. Isa pa, single ka. Single na naman ako. Bakit hindi mo na lang kaya ako anakan? Sambit nito at mas nilapit ang mga labi sa labi ni Mario. Anakan mo ko, Mario. Nanlaki ang mga mata ni Mario at tila naging estatwa dahil sa kanyang narinig. Papikit-pikit ito at hindi makapaniwala sa narinig. Anakan kita? Ako? Aanakan kita? Pwede naman, pero kasi... Kitang-kita ni Mario ang magandang mukha ni Monica. Ang manipis nito mga labi at matangos na ilong. Mahabang pilik mata at maliit na mata. Biglang lumalim ang paghinga ni Mario. Dala na rin ang wine at sa kakaibang halina ni Monica ng gabing iyon ay nadala na si Mario ng init ng kanyang katawan. Mas lalapit pa sana si Mario upang tuluyan ng halikan si Monica nang narinig nito ang mahinang paghilik nito. Bigla ring bumagsak ang mga kamay ni Monica sa kama. Nagulat si Mario at natatawa na lang mag-isa. Nangangalawang ka na ata, Mario. Tinulugan ka na tuloy. Sambit nito at tumayo. At doon na nga po nagtatapos ang unang kabanata. Sa susunod, please comment down below kung saan nga ba hahantong ang parang aso't pusang relasyon ni na Mario at Monica. Papayag kaya si Mario sa hiling ni Monica? Sabay-sabay nating alamin sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Ma'am Monica, yung sinabi mo kagabi, oo ang sagot ko. Payag akong maging tatay ng magiging anak mo. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Sa nakaraang kabanata, magkasamang nag-inuman si Monica at si Mario kagabi. Maalala kaya ni Monica ang kanyang mga pinagsasasabi kay Mario? Tunghayan ang ikalawang kabanata. Papalakas ng papalakas ang tunog ng alarm ni Monica. Nayayamot ito dahil gusto pa niyang matulog, pero kailangan na niyang bumangon dahil papasok na siya sa trabaho. Oo, wait lang! Busangot nitong sabi. Kinapa niya ang kanyang cellphone sa side table at iminulat ang isang mata. Ay, ang sakit ng ulo ko. Inda nito. Ilang sandali pa ay pinilit na nitong tumayo.
Naisip ni Monicang wala naman siyang ibang aasahan kung hindi ang kanyang sarili. Nagtungong kusina si Monica upang magtimpla ng kape nang mapansin nito ang 2 kupitang nakataob sa kanyang dish rack. Maigi niya itong tinitigan at napahawak na lang sa kanyang bibig nang biglang may naalala. Shh! Totoo kaya naaalala ko? Huwag naman sana. Nakakahiya. Sa opisina, tulad ng karaniwang araw, ay maaga pa rin pumasok si Monica kahit masakit ang kanyang ulo. Subalit laking gulat ni Monica nang may nakita itong tumbler sa ibabaw ng kanyang mesa. Tumaas kaagad ng kanyang kilay. May note rin na nakadikit dito at may nakasulat na, "Baka nagka-hangover ka. Ito ang kape." Napatikim mag-isa si Monica at nagmamaang-maangan sa nakita. Idinikit niya muli ang note sa tumbler at inilagay na lang sa isang gilid. Nagsimula na itong tingnan ang kanyang schedule sa araw na yon at hindi man lang ginalaw ang tumbler. Mula sa glass door ng opisina ni Monica ay nakatanaw naman si Mario. Ay ganun, wala man lang smile or kahit kilig man lang siya ng kaunti. Mukhang mahihirapan akong kunin ang kiliti ni Ma'am Monica. Akala ko yun na yun, hindi pa pala. Pero hindi, mapapangiti rin kita. Itaga mo yan sa bato. Nakakadismaya, kainis. Napailing na lang si Mario. Ilang sandali pa at pumasok na rin ito sa opisina ni Monica. Good morning, ma'am! Bati nito na akala mo ay bata sa elementarya. Tinignan lang ito ni Monica at walang naging reaksyon. Ipinorma na lang ni Mario ang kanyang kamay, katapat ng kanyang muka na parang puppet. Good morning din, Mario! Sabi ni Mario sa kanyang sarili habang binubuka sara ang kanyang mga kamay. Inirapan lang ni Monica si Mario saka ipinagpatuloy ang kanyang ginagawa. Sabi ko nga, uupo na ako at maghihintay ng babasahing write-up. Sabi nito na tila napahiya sa kanyang ginawa. Minsan talaga hindi ko matansya tong si Ma'am Monica. Lumipas ang buong umaga na hindi halos nag-iimikan sina Mario at Monica. Tatawagin lang ni Monica si Mario para bigyan ng babasahin. Utusan para may kunin o tawagin ng mga writers. Hindi mapakali si Mario. Iniisip pa rin ito kung seryoso si Monica sa sinabi nito kagabi. Papayag naman siya sa gusto ni Monica. Ang kaso, hindi niya maintindihan kung bakit siya masyadong apektado. Imbis na si Monica ang magkaroon ng agam-agam, ay kabaliktaran pa ang nangyari. Sumagi rin sa isip ni Mario na paano kung mapaibig niya si Monica? Malaki kayang posibilidad na mapapaamon niyang masungit na si Monica? Wala naman siyang balak pang magseryoso. Ngunit, paano nga kung mapaibig niya ito ng tuluyan? Hindi na malaya ni Mario na nakatulala na pala siya kay Monica ng mga oras na yon, na kinairita naman ni Monica. Tumikim si Monica upang mapansin siya ni Mario. Mario, may problema ba? Bakit kanina ka pa nakatingin sa akin? May gusto ka bang sabihin? Masungit nitong tanong habang nakatitig kay Mario. Ha? Bahagyang nataranta si Mario. Ano? Wala naman. Tumaas ang kilay ni Monica. Okay, then why are you staring at me? Wala. May iniisip lang. Sorry. Napayuko si Mario at bumalik na sa kanyang ginagawa. Ani Monica at ipinagpatuloy na ang kanyang binabasa. Itanong ko kayo yung nangyari sa amin kagabi. Pwede. Para naman maging exciting tong pagstay ko rito. If ever man, di may panganay na ako. Di ba napakahusay? Ma'am Monica? Tawag ni Mario. Yes? Sagot ni Monica kahit hindi nakatingin kay Mario. Yung kagabi, yun pala sinabi ni Mario, nagsalita na kaagad si Monica. There's nothing to be worried about last night. Ani nito na hindi pa rin nakatingin kay Mario. Thanks sa pag-cover up. Huwag kang mag-aalala, sasabihin ko kay Mr. Frederick na magandang performance mo para bigyan kanya ng incentive or something to compensate your work.
Dire-diretsong sabi ni Monica. Parang tinamaan ng palaso si Mario sa kanyang narinig. Parang ako naging babae sa amin ah. Ang dating ko, ako yung naging affected. Samantalang siya baliwala lang. Ayos. Sige, kung yan ang gusto mo ma'am, edi okay. Ayaw mo, edi wag. Gwapo't magaganda pa naman ang lahi ko. Ikaw din. Nahinto ang pag-uusap ng dalawa nang biglang may kumatok sa pinto. Come in! Wika ni Monica. Pumasok si Jake dala ang ipinapasa niyang write-up. Ito na po ma'am. At inalapag ang folder sa harapan ni Monica. Hindi man lang tumingin si Monica kay Jake at nagwikang, sige, makakaalis ka na. Ilang sandali pa at aburidong binabasa ni Monica ang write-up na sinulat ni Jake. Kunot ang kanyang noo at tila sobrang dismayado sa binabasa. Kitang-kita ni Mario kung paano nilalagyan ng malalaking X at mga bilog ang papel ni Jake. Mario! Yamot na tawag ni Monica. Agad namang lumapit si Mario. Ibigay mo to kay Jake. Sa kanila pag ang folder na may lamang mga papel. Pakisabi na for the nth time, wika nito na may gigil sa bawat kataga. Please lang, ayusin niya ang write-up niya. Hindi na ako natutuwa sa performance niya. Yes ma'am, tugon ni Mario at agad na lumabas. Habang naglalakad, hindi napigilan ni Mario ang buklatin ng pinasang write-up ni Jake. Bukod sa tadtad dito ng X at mga bilog, ay may mga annotations ding nilagay si Monica. Hanggang nakarating si Mario sa lamesa ni Jake. Sir Jake, pinapaabot po ni ma'am, ani ni Mario. Kasalukuyang nakikipagkwentuhan noon si Jake sa kanyang mga co-writers at kumakain. Oh, salamat! Wika ni Jake at pinagpag ang kamay bago kunin ang folder. Pagbuklat ni Jake ay tumambad kaagad ang malaking X. Dahil dito ay napanting kaagad ang tenga ni Jake. Ano? Ulit na naman ako. Singhal na sabi ni Jake at tumingin kay Mario. Mario, ano sinabi niya tungkol dito? Nagagalit nitong sabi. Ang sabi niya pakiayos daw po yung trabaho niyo. Tugon ni Mario. Ayoko na. Halos malukot ang papel na hawak ni Jake sa galit at sinugod si Monica. Mabilis ang mga pangyayari kaya walang nakapigil kay Jake. Hinabol naman ito ni Mario hanggang naabutan niya si Jake sa loob ng opisina ni Monica. Walang habas itong pumasok sa loob na hindi man lang kumakatok sa pinto. Kasalukuyan namang nagtatype si Monica sa kanyang computer ng mga oras na yon. Monica! Sigaw ni Jake. Where's your manners? Sarkastiko nitong sabi at hindi man lang tinitigan si Jake. Patuloy lang ito sa kanyang ginagawa. Ano to? At inihagis kay Monica ang papel. Sapul sa mukha ni Monica ang mga papel. Nanlaki ang mga mata ni Mario at hindi nakagalaw sa kanyang kinatatayuan. Ganito na ba mga empleyado ngayon? Pagtataka ni Mario habang pinagmamasdan ng dalawa. Bahagyang nagulat si Monica sa ginawa ni Jake at napapikit. Makaraan ay dinampot nito ang mga papel na inihagis ni Jake at sa kanya ito tinitigan ng masama. Get out of my sight! Bago ko pa ipamukha sa'yo ang lahat ng mga kapalpakan mo, sabi ni Monica kay Jake. Napangisi si Jake at tinawakan ng kanyang noo sa sobrang inis. Akala mo kung sino ka namang ubod ng galing kung makapag-reject ng gawa? Ilang beses ko nang inulit-ulit yung write-up na yan. Sa ibang editor naman okay ang trabaho ko. Bakit pagdating sa'yo hindi? Ikaw ang may problema, hindi ako. So you better explain to me kung anong mali sa pinasa ko. Katwiran ni Jake na halos duruin si Monica. Humalukip-kip si Monica at sumandal sa kanyang upuan. Hindi ka ba marunong magbasa, Jake? I wrote annotation sa bawat page ng papel mo. Kasi ayoko nang ulit-ulitin sa'yo ang mga mali mo. So to be clear, I'm doing only my job as an editor-in-chief. Mahinahon ngunit sarkastiko ang sabi ni Monica. No, I won't accept that explanation.
Hindi ko makuha yung point kung saan ako nagkamali. Sabi ni Jake. Irereklamo kita kay Sir Frederick. Hindi lang naman ako ang may ganitong comment about you. Marami kami. Lahat kami. So you better watch out. Ipapatanggal kita dito sa kumpanyang to. Banta ni Jake. Go ahead. Ani ni Monica, sabay tingin mula ulo hanggang paa ni Jake at pabalik. Sinong tinakot mo? Galit na lumabas si Jake sa opisina ni Monica at halos mabasag ang salaming pinto dahil sa sobrang galit. Natameme si Mario at nakatayo pa rin sa isang tabi. Pagkalabas kasi ni Jake ay biglang namula ng sobra si Monica at kita mo ang gigil sa kanyang mga mata. Mamili ka, sir. Yang lazy, irresponsible and jerk na si Jake o ako? Hamon ni Monica kay Frederick. Ay, nako. Sumasakit ang ulo ko sa inyo. Sambit ni Frederick habang nakahawak sa kanyang noo. Ano na naman ba kasi ang ginawa mo, Monica? I doubt kung hindi sinabi ni Jake ang mga kalokohan niya at pinalabas na ako ang masaya sa istorya niya. Sige, I'll let Jake spread those rumors. Pero itong mga ipapakita ko sa inyo, sir, they are not rumors. These are evidence. Inilahad ni Monica ang performance rate ni Jake for the past 6 months. Records sa HR, mga leave, absences at mga delayed works. Hindi lang sa kanya, kung hindi sa iba pang editors. Binasa at tinignan ito isa-isa ni Frederick. Okay, fine. Relay this to Erica para maayos ng termination niya. Hatol ni Frederick. Humupa saglit ang tensyon sa pagitan ni na Jake at Monica. Ngunit pagdating ng hapon, binaba na ang hatol kay Jake at kinausap na siya para sa kanyang termination. Hindi makapaniwala si Jake sa nangyari. Mayabang pa nitong ipinagmamalaki na tiklop sa kanyang mayabang na si Monica. Dahil hapon na ay wala pa ring memong binababa sa kanya para sa kanyang inaakalang suspension. At siya ang tama sa pagkakataong to. Siya ang papanigan ng nakakataas. Ngunit mas malala pa pala ang nangyari. Tila pinagsakluban ng langit at lupa ang pakiramdam ni Jake habang nagliligpit ng kanyang mga gamit. So Jake, siguro naman, alam mo na kung saan ka nagkamali? Ani ni Monica nang dumaan sa mesa ni Jake. Nagpanting muli ang tenga ni Jake at hindi na nakapagpigil. Hoy, Monica Mendez! Akala mo kung sino kang magaling? Oo, napatalsik mo ako dito sa kumpanyang to. Mawawalan ka na ng sakit sa ulo. Pero ito ang tatandaan mo. Never kang magiging masaya. Kasi ang sama-sama ng ugali mo. Hindi ka marunong maka-appreciate ng work ng ibang tao. Huh? You're not into pwede na yan? Ano gusto mo? Is yung the best? Number 1? Sinong niloko mo? Nobody's perfect, Monica. Hindi ka rin ba nagkakamali sa tanang buhay mo para mag-set ng standards na abot langit? Kawawa kang nilalang, Monica. Kasi sa sobrang taas ng tingin mo sa pagkatao mo, nalulula ka na at hindi mo napapansin na mag-isa ka lang. You're an old maiden na nabubuhay mag-isa. Dire-diretsong sabi ni Jake. Lumikha din ito ng eksena sa buong opisina. At syempre, hindi rin magpapahuli ang mga marites na nakuha pang tumayo sa kanilang mga mesa para silipin ang eksena. Hindi nakapagsalita si Monica at nagulat sa mga sinabi ni Jake. And one more thing. Sana hindi ka magkaroon ng anak. Sure naman kasi akong walang tatagal na lalaki sa'yo dahil dyan sa ugali mo, Monica. Kasi kawawa sila sa ugali mong selfish at hindi makatao. Mabubuhay kang mag-isa at mamamatay kang mag-isa. Gigil na sabi ni Jake. Nagsisimula nang mamula si Monica sa galit. Hindi mo alam kung anong dinanas ko para maabot ko ang lahat ng to. Hindi mo alam kung anong pinagdaanan ko kung bakit ako naging ganito. Pilit pa rin kinakalma ni Monica ang kanyang sarili. Alam nitong ginagawa to ni Jake para gumawa ng iskandalo at pag nagkataon,
ay mapapasama siya sa lahat. Pero sa huli, Jake, sino bang natanggal sa trabaho? Sino ang uuwing luhaan? At sino ang magsasuffer? Sarkastikong sabi ni Monica at umalis. Gustong batuhin ni Jake si Monica ng kahit anong bagay na kanyang madampot, ngunit pinigilan na to ni Mario. Kahit naman intern lang si Mario sa edad na 38, ay may karapatan naman siyang awatin si Jake. Sir, tama na ho. Ani nito. Uwian na at syempre ang eksenang naganap kanina ay hindi pa rin natatapos. Pinagbubulungan ito ng mga empleyado. Ngunit diretso at taas na lang si Monica hanggang makalabas ito ng gusali. Pauwi na si Mario sakay ng kanyang motor nang mapadaan ito sa isang playground. May mga batang naglalaro doon na kay sarap pagmasdan. Mga tawanan na kay sarap pakinggan. Habang naaaliw si Mario sa pagmamasid, ay hindi sinasadyang mahagip ng kanyang paningin ang isang babaeng nakaupo sa swing. Si Ma'am Monica ba yun? Hindi na nagdalawang isip si Mario na lapitan ng babae sa swing. At tama nga siya, si Monica nga ito. Mabuti na lang at bakante ang kalapit na swing, kaya naman naupo rin ito doon. Hindi siya napapansin ni Monica at nakatuon lang sa mga batang naghahabulan. Hanggang napansin ni Mario na may tumutulong luha sa mga mata ni Monica. Nagmamadali itong humugot ng panyo sa kanyang bulsa. Bad trip. Kung kailan kailangan ko ng panyo, saka pa ako walang dala. Ayos na nga to kahit tissue na lang. Tumayo si Mario at lumapit kay Monica, saka tumikim. Ma'am? Ani nito, sabay abot ng tissue. Napalingon si Monica at nagulat na nasa tabi niya na pala si Mario. Bigla itong umayos ng upo at tumagilid. Kinuha niya rin ang panyo sa kanyang bulsa. I have my own hanky. Bahagyang napahiya si Mario at ibanlik na lang ang tissue sa kanyang bulsa. Sabi ko nga. Napahawak pa ito sa kanyang batok. Anong ginagawa mo dito? Masungit na sabi ni Monica. Lumingalinga si Mario. Bakit? May nakalagay bang bawal akong pumunta rito? Pabalang na sagot ni Mario. Wika ni Monica at inayos ang sarili. Wala ako sa mood makipagtalastasan sa'yo, Mario. Aktong tatayo na si Monica at paalis na, ngunit hinawakan ni Mario sa kamay si Monica upang pigilan. Nang biglang may mga batang naghahabulan at nabangga si Monica, kaya naman na out of balance si Monica. Mabuti na lang at hawak siya ni Mario, kaya nahatak siya papalapit sa kanya. Hindi sinasadyang nagdikit ang kanilang mga katawan. Nakatingin si Mario kay Monica, samantalang nakatingin naman si Monica sa mga bata sa kanilang gilid. Biglang lumingon si Monica. Ano ba? Nagtama ang kanilang mga mata. Malapit na malapit sila sa isa't isa. Ito rin ang unang beses na nakita ni Monica ng malapitan ang mukha ni Mario. Dumagdag pa ang mabango nitong amoy na talaga namang gustong-gusto ni Monica. Dahil dito ay bumilis ang tibok ng puso ni Monica at tila naging estatwa sa kanyang kinatatayuan. Masyado ka bang nabighani sa mga mata ko, ma'am? Mayabang na sambit ni Mario. Biglang tinulak ni Monica si Mario at dali-daling naglakad palayo. Akala ko naman matutuloy na. Hindi pa pala. Ma'am Monica! Hiyaw ni Mario. Natigil si Monica sa paglalakad. Yung sinabi mo kagabi. Oo, ang sagot ko. Payag akong maging tatay ng magiging anak mo. Sambit ni Mario. Lalong bumilis ang pagtibok ng puso ni Monica. Imbis na lingunin nito si Mario ay muli itong naglakad palayo kay Mario. Mga babae nga naman, ang hirap ispelengin. Umiiling na sabi ni Mario. Naupo si Mario sa swing kung saan nakaupo si Monica kanina at pinagmasdan ng mga batang naglalaro ng hapong yon. At doon na nga po nagtatapos ang ikalawang kabanata. Sa susunod, please comment down below kung ano sa tingin niyo ang gagawin ni Monica sa nangyari. Ito na kayang simula ng pagbabago ni Monica? Si Mario na kayang makakapagpalambot ng pusong bato ni Monica?
Sabay-sabay nating alamin sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Ma'am, tulad ng sabi ko sa playground. Oo, papayag ako sa gusto mong mangyari. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Sa nakaraang kabanata, muling inungkat ni Mario ang naging pag-uusap nila ni Monica ng gabing nalasing ito. Sinabi ni Mario kay Monica na payag itong maging ama ng anak niya. Siseryosohin kaya nilang dalawang naging usapan na ito? Tunghayan ang ikatlong kabanata. Pagka-uwi ni Monica ay dumiretso kaagad ito sa kanyang kwarto at pinagsak ang katawan sa kama. Ngayon niya lang naramdaman ang pagod sa buong araw, lalo na at hindi naging magandang takbo nito. Nakipagtitigan si Monica sa puting kisame at naalala pa rin ang mga bata sa playground. Kasabay nito ay lubos din siyang nalungkot dahil hindi pa rin maalis sa kanyang isipan ang mga sinabi ni Jake. Gustong-gusto kong magkaroon ng anak na makakasama ko. Aalagaan ko, mamahalin ko, at pag-aalayan ang lahat ng mga pinagpaguran ko. Kahit isa lang. Wika ni Monica at pumikit. Hindi ba pwede kahit yun lang magkaroon ako? Ako at magiging anak ko. May tumulo na luha sa kanyang mga mata. Habang tahimik na umiiyak ay nagunita nito sa kanyang alaala ang mga sinabi ni Mario bago siya umalis sa playground. Hindi pala panaginip ang mga nangyari. Pero seryoso ba talaga si Mario sa mga sinabi niya? O pinagtitripan niya lang ako? Kasi kung hindi, papatusin ko talagang sinabi niya at wala nang atrasan yun. Matutupad na yung matagal kong pangarap na magkaroon ng anak. Kinabukasan, magkasama sina Mario at Monica sa opisina. Tinambakan ni Monica si Mario ng mga gawain at kahit hindi na kailangang basahin, ay pinabasa niya kay Mario. Huwag lang maramdaman ang presensya nito. Mario, pinapatawag ka ni Sir sa office, sambit ni Monica. Pagkabasa ng mensahe sa kanyang computer. Sige, papunta na. Tugon naman ni Mario. Isa na namang normal na araw sa dalawa. Nawala ng ilang mga nararamdaman ni Mario kay Monica. Ngunit si Monica naman ay nagsimulang mailang kay Mario. Pagkalabas ni Mario sa opisina, ay napasandal si Monica sa kanyang upuan. Ano ba, Monica? Bakit parang naiilang ka sa lalaking yun? Anong meron? Matapos kumatok sa pinto ay pumasok na sa loob ng opisina si Mario. Have a seat, utos ni Frederick. Sinunod naman ito kaagad ni Mario. How's your internship? What have you learned? Seryosong tanong ni Frederick. Sir, marami po. Tulad ng kung paano po ang tamang paggawa ng headline at titles. Kung paano pumili ng tamang word sa bawat article. At naputol ang pagsasalita ni Mario nang napansin itong ang seryoso mukha ni Frederick kanina ay namumula na ngayon dahil sa pagpigil sa kanyang tawa. Sorry, hindi ko na lang mapigilan ng pagtawa, sabi ni Frederick at tumawa na ng tumawa. Alam mo, minsan pare, nakakasura yung ganyang ugali mo. Hindi ka masayang kabanding. Inis na sabi ni Mario at sumandal. Tumikim si Frederick at huminga ng malalim para pigilan ng pagtawa. Hindi lang kasi ako sanay na ganyan ka kaseryoso, pare. Parang hindi ikaw. Ganun talaga. Dapat in character dapat tayo palagi. Alam mo namang may time limit lang to. Kaya lulubos-lubusin ko na, sabi ni Mario. Kung sa bagay. Pero ito seryoso. Kamusta ka naman? Hindi ka ba nahihirapang mag-adjust? Ang layo ng buhay na kinasanayan mo sa buhay na ginagalawan mo ngayon. Tanong ni Frederick. Pare naman, parang hindi mo ako kilala.
Kahit naman nasa mansyon pa ako, sanay akong maging independent. Kayo lang walang tiwala sa akin. Masyado niyo akong binibaby. Tugon ni Mario. Inaalala lang naman kita, pare. Kasi may napapansin na rin ako sa'yo. Puna ni Frederick. Napapansin? Na mas gumagwapo akong lalaki? Ano ka ba? Matagal ko nang alam yun, pare. Birong sabi ni Mario. Naku, ito na naman siya. Tandaan mo na nasa syudad ka. Wala ka sa inyo. Kaya mag-ingat-ingat ka lang dyan sa mga kayabangan mo. Mamaya'y napipikon ka na pala dyan, lagot ka. Anin ni Frederick. Sus, ako pa. Good boy kaya ako. Kahit itanong mo pa kay Ma'am Monica. Sabi mo nga, hindi ba good boy dapat ako? Ginagawa ko naman. Kahit ang daming chikas dito sa building. Pigil na pigil akong magpakilala sa kanila. Depensa ni Mario. Siguraduhin mo lang. Pero speaking of Monica, ito napapansin ko kasing may kakaiba sa inyong dalawa. Sabi ni Frederick. Kami ni Monica? Biglang pinagpawisan si Mario at nataranta. Yung masungit na yon? Ano naman ang napapansin mo? Nagawa pa nitong punasan ng pawis sa kanyang noo kahit nakatodo naman ang aircon. Tiningnan lang ni Frederick si Mario. Bakit ganyan ang tingin mo sa akin? Totoo, wala naman akong ginagawa kay Ma'am Monica. Siya ang humahawak sa akin sa internship na to. Kaya malamang palagi kaming magkasama. Di ako nangihimasok sa personal life niya, promise. Tinaas pa nito ang kanyang kamay. Pex man. And besides, hindi ko siya tipo. Ano ka ba? Yung masungit na babaeng yun? Man-hater pa ata. Tapos laging nakasimangot. At iniiwasan ng lahat. Naku pare. Naku talaga. Masyado siyang seryoso sa buhay. Samantalang ako, chill-chill lang. Magkabaliktad na magkabaliktad kaming dalawa. Kaya, negative yung iniisip mo pare. Suntok sa buwan yun. Mahabang paliwanag ni Mario. Pare naman, tinitingnan lang naman kita, ba't ang dami mo kaagad sinabi? Napaghahalataan ka na pare Siguro nga may kakaiba sa inyo Kaya ganyan ka ka-defensive. Sabi ni Frederick na may halong pagdududa. Ito para kang Sinabi ko naman sa'yo pare. Hindi ko siya tipo, okay? Baka pa yung sekretary mo na si Erica ang ligawan ko kesa sa babaeng masungit na yun. Sabi ni Mario. Ngunit ramdam nito ang kirot sa kanyang dibdib matapos sabihin ng mga katagang ito. Hindi pa rin kumbinsido si Frederick sa mga dahilan ni Mario. O sige, kung yan ang sabi mo, pinapaalalahanan lang kita. Limitado lang ang oras mo rito. At hindi ito ang totoong buhay mo. Maraming pwedeng mangyari sa mga susunod na buwan. Ayoko lang na marinig na hindi kita pinagbigyan. Kaibigan mo ako pare. Kaya kahit baluktot yung dahilan mo, sige lang, sanggang dikit tayo Salamat pre. Naging seryoso ang tono ng boses nito. Akala ko kasi huli ng lahat para sa mga bagay na gusto kong gawin. Akala ko hanggang pangarap na lang ang makapagsulat at makapasok sa isang publishing company. Malaking pasasalamat ko sa'yo pare, na kahit sa maikling panahon lang, natupad kong pangarap ko. Huwag ka mag-alala, hindi ako gagawa ng kahit anong ikakapahamak mo ng mga tao rito. Nahabag ang puso ni Frederick sa mga sinabi ni Mario. Sus, wala yun pare. Kumpara mo naman sa naitulong ng pamilya mo sa amin. Ang mahalaga, bago ka mawala ng kalayaan, nagawa mo lahat ng gusto mo. Sabi naman ni Frederick. Biglang may sumagi sa isipan ni Mario at napangiti bahagya. Tama. Yung magawa kong lahat ng gusto ko bago nila kunin ang kalayaan ko. Samantala, habang kausap ni Frederick si Mario, ay malalim ang pinag-iisipan ni Monica kung paano niya itatanong kung seryoso ba talaga si Mario sa kanyang alok. Over dinner kaya? Tama, pwede naman. Sasabihin ko ito ang treat ko sa kanya para roon sa write-up na pinasa niya.
Pwede, tama. Then, paano ko naman sasabihin kay Mario yung tungkol sa plano kong magkaroon ng anak? Paano? Monica, paano? Hindi na malaya ni Monica, nagsasalita na pala siyang mag-isa at nasa tapat niya na si Mario. Okay lang naman ako kung over dinner, sabi ni Mario. Lubos itong ikinagulat ni Monica at halos mahulog sa kanyang upuan. Hindi ka ba marunong kumatok? Singhal na sabi ni Monica. Ma'am, kanina pa po ako kumakatok. Akala ko naman po hindi niyo ako naririnig kasi nagsasalita kayo mag-isa. Akala ko po may kausap kayo at may earphones lang po kayo kaya pumasok na po ako. Kaso narinig ko pong pangalan ko kaya lumapit na ako. Paliwanag ni Mario. Kanina ka pa dyan? Narinig mo lahat? Nanlalaki ang mga mata ni Monica habang nagsasalita. Kinda. Yung tungkol sa dinner para sa write-up ko na pinasa. At yung sa... Lumapit bahagya si Mario kay Monica at bumulong. Gusto niyong anakan kita? Pwede naman po kasi nating gawin yun, ma'am. Wala pong Okay, fine! Sigaw na sabi ni Monica, kaya naputol ang pagsasalita ni Mario. And please stay away from me! Naaalipit ba ron ako sa'yo? Natatawa na lang si Mario at umayos na muli ng tayo. Okay po, ma'am, so... Nakatitig ito kay Monica nang nakakaloko. Oo, mamaya, after work. I'll treat you sa kahit saan mo gusto. Kaya please lang, wag mo na nga paulit-ulitin, please. Inis na sabi ni Monica. Yes, free dinner. Masayang sabi ni Mario at bumalik na sa kanyang mesa. 5 minuto na lang bago mag-uwian at naghahanda na si Mario sa pag-uwi. Nasasabik na ito sa libreng pahapunan ni Monica sa kanya. Ngunit paglingon niya kay Monica ay para bang hindi pa ito uuwi. Marami pang papel ang nakalagay sa mesa nito at panay pa rin ang buklat nito sa kanyang mga file. Hala, yung totoo, ma'am. Matutuloy bang pa-dinner mo sa akin o pinapaasa mo lang ako? Napansin ni Monica ang nakatitig sa kanya si Mario. Oo, matutuloy tayo. Huwag mo na lang akong titigan ng ganyan. Tatapusin ko lang to, sabi ni Monica. Wala naman akong sinasabi, pero okay, at least hindi ka po paasa, sabit ni Mario. Yung totoo, sinong mas matanda sa aming dalawa? Siya tong 38 years old na pero kung makaasta parang bata. Nakakainis na ha. Tama ba tong desisyon ko? Yung isip batang yan ang kukunan ko ng similya? So, saan tayo? Tanong ni Monica. Nasa labas na sila ng gusali at naglalakad. Hindi ba sabi mo kahit saan? Balik na tanong ni Mario. Ayoko na paligoy-ligoy. Saan tayo kakain? May tatapusin pa akong trabaho pag uwi ko. Irritableng sabi ni Monica. Ang init naman ng ulo mo. Sige, hintayin mo na lang ako rito. Wait lang, sabi ni Mario at tumakbo pabalik sa building. Ano, may nakalimutan ka pa ba? Naman no, ani ni Monica. Sandali lang to, promise, hintayin mo lang ako dyan, sabi ni Mario habang tumatakbo. Ilang minutong naghintay si Monica nang may magarang motor ang papalapit sa kanya. Napukaw nitong atensyon ni Monica. Ang ganda naman. Gwapo kaya yung nag-drive. Ang lakas ng dating. Nagulat si Monica nang huminto sa kanyang harapan ng motor. Oh, isuot mo! Sambit ng lalaking nagmamaneho ng magarang motor at naka full face helmet. Binibigay nito ang isang helmet kay Monica. Ha? Nagtatakang sabi ni Monica. Ay, sorry. Tinanggal ng lalaki ang kanyang helmet. Ma'am, isuot niyo na po ito para makaalis na po tayo. Mario? Gulat na sabi ni Monica. Grabe ka naman, ma'am. Bakit? Hindi ba ako pwedeng makapagmaneho ng ganitong motor? Ani ni Mario. Hindi naman.
Kinuha ni Monica ang helmet at isinuot, saka sumampa sa likod ng motor. Okay na po, ma'am? Tanong ni Mario. Oo, tugon ni Monica. Papanda rin na dapat ni Mario ang kanyang motor. Ay, wait! Ano na naman? Singhal na sabi ni Monica. Hindi na nagsalita si Mario at hinatak ang kamay ni Monica papunta sa kanyang bewang. Much better, tara na. Kumapit ka ma'am ng mahigpit. Kasi kung hindi, baka ma-fall ka sa akin, sabi ni Mario. Ikaw, gigil na sabi ni Mario at pinaharurot na ang kanyang motor. Ilang sandali pa at nasa lugar na sila kung saan gusto kumain ni Mario. Dito talaga? Nagtatakang tanong ni Monica. Oo, dito sa Sizzling. Masarap daw dito at saka mura lang. Marami pang choices. Bakit? Ayaw mo ba rito? Tanong ni Mario. Hindi naman. Tara na. Sabit ni Monica. Thank God. Akala ko sang mamahaling lugar niya ako dadalhin. Mas okay na rito. Naupo na ang dalawa at tumawag kaagad si Mario ng waiter. Matapos makapag-order, ay agad na sinabi ni Monica ang kanyang nasa isipan. Mario, tawag na to. Bakit? Ayaw mo ba rito? Tanong naman ni Mario. Hindi, kumakain naman ako dito, pero kasi hindi matuloy ni Monica ang kanyang gustong sabihin. Tama bang ako mag-open ng topic nito? Hindi ba ang dating napaka-atat ko? Baka lalong lumaki ang ulo ng mayabang na to sa gagawin ko. Pero, paano ko naman masasabi ang gusto kong mangyari? Paano? Nakutuba ni Mario ang gustong sabihin ni Monica. Ma'am, tulad ng sabi ko sa playground, oo, payag ako sa gusto mong mangyari. Napatikim si Mario bago muling magsalita. Paano ba to? Gusto mo bang pag-usapan kung paano natin sisimulan ang lahat? Tanong ni Mario. Hindi makapagsalita si Monica sa gulat. Totoo ba to? Pumapayag talaga siya? Okay. Nagulat lang ako dahil pumayag ka kaagad. Pero dahil ayan na nga at pumayag ka na, I have rules, sabi ni Monica. Tahimik lang na nakikinig si Mario. Okay, ganito. After na may mabuo sa sinapupunan ko, pwede mo na akong iwan. As in, pwede mong gawin ang gusto mong gawin. Magbuhay binata ka or anything. Para bang kami nag-i-exist sa mundong to? Hindi kita uubligahin na magsustento or what. Kaya kong buhayin ng bata kaya hindi kita kailangan. Ang tanging gusto ko lang ay yung similya mo para mabuntis ako. Seryosong sabi ni Monica. Nakatitig lang si Mario at hinintay naman ni Monica ang magiging tugon nito. At doon na nga po nagtatapos ang Kabanata 3. Sa susunod, please comment down below kung papayag ba si Mario sa kondisyon ni Monica. Saan hahantong ang kanilang usapan? Sabay-sabay nating alamin sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Ano? Hindi mo pa ba sisimulan? Tititigan mo lang ba talaga ako? Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Sa nakaraang kabanata, inilatag na ni Monica kay Mario ang magiging rules nila. Papayag naman kaya ang binata? Tunghayan ang ika-4 na kabanata. Parang lugi naman ata ako dun. Angal ni Mario. Paano ka naman nalugi sa mga rules ko, Aber? Tanong ni Monica. Tingnan mo parang napakasama ko namang tao kung ganyan ang gagawin mo.
Hindi pa man nabubuo ang baby natin. Pinagplanuhan mo nang abandonahin ko siya? Hindi naman ata makatarungan yun. Mamaya kung ano pang kwento ang sabihin mo sa magiging anak natin. Ayoko nang ganun. Maktol na sabi ni Mario. Anong sense ang sinabi kong si Milya mo lang kailangan ko kung ipapakilala pa rin kita sa bata? Look, lilinawin ko lang ha. Anak lang ang gusto ko, hindi asawa. Kaya kung balak mong maging asawa ko, it's a big no. Paliwanag ni Monica. Ha? Para namang gusto rin kitang maging asawa. Ma'am Monica, ang sinasabi ko lang is, gusto ko rin sanang makilala ako ng magiging anak natin. Okay, fine. Kahit hindi na bilang tatay. Basta bigyan mo lang ako ng chance na ma-recognize niya. Pilit ni Mario. Naku, Mario. Ginigigil mo talaga ako. Ang hirap naman. Ang gusto ko sana ay sabihin sa magiging anak ko na nilamon ka na ng lupa at wala ka na sa mundong ibabaw para tapos ng usapan. Huminga ng malalim si Monica bago muling magsalita. Okay, fine. As a friendly neighborhood. Okay na ba? Ginawa mo naman akong Spider-Man. Mukha ba akong gagamba? Usal ni Mario. Kapitbahay na friend. Sagot naman ni Monica. Pinsan. Ikaw? Pinsan talaga? Tapos pag nagkataon, malaman niyang anak natin siya? Bulyaw ni Monica. Ano? Gusto ko sana yung medyo related sa inyo. Yung makakasama ko pa rin siya kahit hindi niya ako kilalanin bilang tatay niya. Maawa ka naman, anak ko pa rin naman siya. Pilit ni Mario. Okay, fine. Ninong. Sambit ni Monica. Pwede. Poging ninong. Nakangiting sabi ni Mario. Shh! Wala nang nagawa si Monica. Kahit gusto niyang isubsob si Mario sa sizzling plate, ay pilit niyang pinipigilan ang kanyang sarili. Ano, meron ka pa bang kondisyon? Sabihin mo na nang matapos na tong usapan na to. Actually, meron pa. Nakakaloko ang ngiti ni Mario. Ano? Singal na sabi ni Monica. Gusto ko sanang kunin ka bilang editor sa ginagawa kong libro. Novel book. Ngiting-ngiting sabi ni Mario. Yun lang ba? At ma-publish siya under ng name ko. Sunod na sabi ni Mario. Humalukip-kip si Monica. Okay, fine. Halos lamunin ng buo ni Monica si Mario sa kanyang mga titig sa sobrang katarayan nito. Talaga? For free ha? Wala nang bawian. Pahabol ni Mario. Ikaw! Yun na lang nasabi ni Monica at balak na sana niyang hampasin si Mario, ngunit umiwas ito. Oh ma'am, hindi pa man din tayo nagsisimula, mapanakit ka na. Birong sabi ni Mario. Bumalik na si Monica sa kanyang pagkakaupo. Sakto na dumating na rin ang kanilang order. Kain na tayo? Ang sarap nito. Sambit ni Mario na nagniningning ang mga mata sa pagkain. Ilang sandali pa at muling nagsalita si Mario. Nga pala, total nandito na lang din tayo at nagkasundo na tayo sa mga bagay after kitang mabuntis. Ano naman ang plano mo during the event? Sambit ni Mario habang kumakain. What do you mean? Tanong ni Monica. Ma'am naman, dapat ko talagang sabihin yung mismong word? Balik na tanong ni Mario. Tinaasan ng kilay ni Monica si Mario. Okay ma'am, ang sabi ko, kung may plano ka na ba sa mga gagawin natin? Saan tayo mag-aano? Kaninong bahay? Your place or my place ba tayo gaganon? Ilang beses tayo mag-aano? Yung mga ganong bagay ba? Tugon ni Mario. Mario, pakilinaw, puro ka ano, ganon. Ano bang gusto mong tumbukin?
Inis na sabi ni Monica. Ma'am naman, sige na, sasabihin ko na nga yung mismong term. Kaninong bahay tayo mag-sex? Sa bahay mo ba o sa bahay ko? Ilang beses at tuwing kailan tayo magtatalik? Diretsong sabi ni Mario. Namula naman kaagad si Monica at nataranta sa narinig. Napansin naman kaagad ni Mario. Kaya nga puro ano at ganoon ang sinabi ko sa'yo eh. Awkward kasi, hindi ba ma'am? Ngulumod na sabi ni Mario. Pinilit ni Monica ang ikubli ang kanyang pagkagulat. Umayos ito ng upo at tumikim. No, it's fine. We're adult people. At tama ka. Kailangan nating pag-usapan ng ganyang bagay. Okay, so, saan tayo? Muling tanong ni Mario. My place. Mamaya? Mabilis na sagot ni Monica. Shh! Ito na ba talaga to? Parang ang bilis. Handa na ba talaga akong ibigay ang perlas ng batasan? Napapikit na lang si Monica habang hinihintay ang sagot ni Mario. Ngumisi si Mario at sumubo ng kanin. No. Bukas na lang. Sambit nito habang umunguya. Please don't speak if your mouth is full. Sita ni Monica. At bakit naman? Akala ko ba willing ka? Bakit umaatas ka ata? Kunwaring kalmado si Monica. Ngunit ang totoo ay nanginginig ito sa kaba. Nilulun muna ni Mario ang laman ng kanyang bibig bago magsalita. Hindi naman sa ganun, ma'am. Ang sa akin lang kasi, pagod tayo pareho. Stressed at wala sa kondisyon. Kaya masasayang lang ang similya ko. Kailan mo balak gawin ang mga dapat mong gawin? Tanong ni Monica. Oh, wait. Am I hearing myself right? Parang ang dating at akong makipagsak sa kanya. OMG, Monica. Ano tong pinasok mo? Bukas, ma'am. Pupuntahan kita sa bahay mo. Para fresh at maging maganda ang laban bukas. Ani ni Mario, sabay kindat kay Monica. Kinabukasan, nagpunta si Mario sa bahay ni Monica. Bagamat hindi ito ang unang beses na nakapunta si Mario, ito naman ang unang beses na pupunta siya para gawin ang mga bagay na kanilang pinagplanuhan. Nasa sala si Mario at nakaupo kasama si Monica. This is it, Pansit. Gagawin ko ba talaga to? Kinakabahan ako. Ano ba, Mario? Ano to, first time? Natatawa na lang si Mario sa kanyang sarili dahil magkahalong kaba at excitement ang kanyang nararamdaman ng mga oras na yon. Nakangisi pa si Mario at panay ang iling. May problema ba? Tanong ni Monica. Ha? Wala naman. May iniisip lang ako. Sambit ni Mario. Okay. Ano? Tara na sa kwarto? Tanong ni Monica. Napalunok si Mario at kumabog ang dibdib. Pinagpawisan bigla ng malagkit si Mario at hindi malaman ang isasagot. Tumaas ang kilay ni Monica at humalukip-kip. Bakit? Saan mo ba gustong gawin ang mga dapat gawin natin? Dito, sa may sala? Mataray nitong sabi. Hindi naman, pero kasi nagulat ako. As in, ngayon na po ba talaga, ma'am? Tanong ni Mario. Bukod sa katanghaliang tapat pa lang ng mga oras na yun, ay bumubuelo pa lang si Mario para buksan ang usapang yun. Ngunit laking gulat nito na si Monica mismo ang nag-aya upang umpisahan ang mga bagay-bagay. Oh, bakit kailan mo pa gustong gawin to? At para matapos na natin ang dapat natin gawin? Sambit ni Monica. Parang report lang? Dapat urgent? Ay, bahala na nga. This is it. Tingnan nga natin kung hindi pa ako kinakalawang. Nasa loob na ng kwarto ang dalawa. Kalmadong humiga si Monica at nakatayo naman si Mario sa tapat ni Monica. Teka, paano ko ba ito sisimulan?
Sa taas o sa baba? Hindi ko alam yung mga ayaw at gusto niya. Natataranta ako. Mario, pag-isipan mo mabuti. Performance mo maaapektuhan pag nagkataon. Nakatitig lang si Mario kay Monica habang iniisip ang mga ganitong bagay. Samantala si Monica naman ay nakalihis ang tingin kay Mario upang hindi mailang. Ilang minuto silang ganoong posisyon at nahalata na ni Monica ang nakatitig lang si Mario sa kanya. Ano? Hindi mo pa ba sisimulan? Tititigan mo lang ba talaga ako? Masungit na sabi ni Monica habang nakahiga. Ha? Ako bang magsisimula? Halata sa boses ni Mario ang kaba at hiya. Mario, ano ba? Virgin lang ang peg? Relax, okay? Relax. Huminga ng malalim si Mario at pumikit. Tila nag-internalize para gawin ang dapat niyang gawin. May itatagal pa ba yung pikit mo? Tanong ni Monica. Namulat si Mario at sa kanyang pagmulat ay nasa harapan na pala niya si Monica. Ano? May bala ka pa bang ituloy to? Tanong ni Monica. Malapit na malapit ang mukha ni Monica kay Mario. Namula ang kanyang pisngi at kumakabog ang kanyang dibdib. Ang nipis ng mga labi ni Monica. Ilapit ko pa kaya ang mga labi ko? Magagalit kaya siya? Para akong hinahatak papalapit. Bumibilis ang tibok ng puso ko. Natataranta ako. Mario, anong gagawin mo? Ano ba Mario? So ako pa ang... Sinunggaban na ng halik ni Mario si Monica at hindi na nakapagsalita si Monica. Nag-umpisa nang gumapang ang kamay ni Mario sa bewang ni Monica. Nanlalambot ang katawan ko. Ano bang ginagawa mo, Mario? Bakit ako nagkakaganito? Nakikiliti ako na hindi ko maintindihan. Hindi masabayan ni Monica ang mga halik ni Mario. Ngunit kahit ganoon ay patuloy pa rin si Mario sa pagbato ng maiinit na halik kay Monica. Mula sa manipis na labi ni Monica, ay ibanabana ni Mario ang kanyang mga halik sa liig ni Monica. Sa akin ka lang, Monica. Sambit nito. Hindi na napigilan ni Monica ang paghalinghing. Hindi na rin ito mawari ang kanyang nararamdaman. Ang tanging alam niya lang ay ang mainit na pakiramdam sa kanyang buong katawan. Sinimulan ng tanggalin ni Mario ang damit ni Monica nang biglang may tumunog. Nahinto ang dalawa. Cellphone ko yon, ani ni Monica. Bigla rin itong lumayo, hawak ang kwelyo ng kanyang damit. Nagulat si Mario at hindi na nakapagsalita. Kukunin ko lang sa sala. Wait lang, sabi ni Monica at lumabas ng kwarto. Sinundan lang ng tingin ni Mario si Monica. Pagkasara ni Monica ng pinto, ay saka lang nakapagsalita si Mario. Sige, wika nito. Ayun na yun? Ayun na yun? Kaso anong nangyari? Natawa na lang si Mario at binagsak ang katawan sa kama. Ilang sandali pa at humahangos na bumalik si Monica. Kaya napabangon si Mario mula sa kanyang pagkahiga. Mario, dyan ka lang ha. Huwag na huwag kang lalabas dito sa kwarto kahit anong mangyari. Utos ni Monica. Bakit po, ma'am? Tanong ni Mario. Nagulat na lang si Mario at biglang naghubad si Monica sa kanyang harapan. May online meeting ako. Kaya dyan ka lang ha. Hindi ko alam kung anong oras matatapos pero dyan ka lang. Sambit nito habang nagbibihis. Ganito siya kakomportable sa akin? Wow! Napatulala na si Mario habang pinagmamasdan ang magandang katawan ni Monica. Biglang napabalikwas si Monica nang makita ang malagkit na tingin ni Mario sa kanya. Bigla nitong niyakap ang sarili. Anong tinitingnan mo dyan? Talikod! Sabay-saway ni Monica. Tumalikod naman si Mario. Sorry. Inabot ng maghapon ang meeting ni Monica. Halos nakabisado na ni Mario ang bawat sulok ng kwarto ni Monica ng araw na yun. Ay, tapos na rin sa wakas, sabi ni Monica at binuksan ang pinto habang nakapikit. Sakit ng mga mata ko.
Dire-diretso lang ito sa pagpasok at tinanggal ang kanyang suot na coat, saka naupo sa kama. Sabantala, nakatayo lang sa isang tabi si Mario. Tumambad sa harapan ni Mario ang balingkinitang katawan ni Monica at muli na namang nabuhay ang kanyang katawang lupa. Weekends na weekends, ano ba yan? Sakit tuloy ng balikat ko. Inda ni Monica habang nakahawak sa kanyang balikat. Signal na ba niya to? Okay, buti na lang magaling ako magmasahe. Pumwesto naman si Mario sa likod ni Monica at sinimulan nitong hawakan sa balikat. Saan ba? Dito? Dito ba? Tanong ni Mario. Minasahe niya si Monica. Ani ni Monica. Okay, kung hindi natuloy sa unang beses, itong susunod tuloy na. Habang minamasahe ay sinimulan ng romansahin ni Mario si Monica at doon ay sinimulan na nilang ibigay ang sarili sa isa't isa. Mas maagang nagising si Mario kaysa kay Monica. Good morning, my little monster. Pabulong na sabi ni Mario habang pinagmamasdan ng natutulog na si Monica. Nakaunan si Monica sa mga bisig ni Mario, kaya naman mas madali para kay Mario ang pagmasdan nito. Hinalikan ni Mario si Monica sa noo at niyakap. Lalong nahimbing si Monica sa kanyang tulog, samantalang si Mario naman ay tila nakalutang sa alapaap sa sobrang saya. Hanggang nakatulog muli si Mario habang yapos si Monica. Ilang oras pa at nagising na si Monica. Nasa ganoong pwesto pa rin silang dalawa. Umunat si Monica. Ay, ang sakit ng... Ay, naku po. Sambit nito nang mapagtantong may katabi pala siya sa kanyang kama. Mario! Sigaw nito. Oh, bakit? Nakapikit na sabi ni Mario na medyo paos pa. Tanghali na ba? No, get out! Sambit ni Monica, sabay tayo sa kama, hawak ang kumot. Tuluyan namang naladlad ang hubad na katawan ni Mario, ang matipuno at balbo nitong katawan. Nakita at natulala naman ng sandali si Monica. Naupo si Mario kaya naman lumabas ang abs nito. Lalong natulala si Monica. Monica, bakit? Inaantok pa ako. Usal nito habang pupungas-pungas. Napansin ni Mario hindi na muling nagsalita si Monica at nakatingin lang sa kanya. Monica! Ulit nito. Ha? Ano? Sabi sa'yo, hindi ba get out? Sabi nito at tumalikod. Okay. Kukunin ko lang mga damit ko. Lalabas na ako. Sambit ni Mario. Sabay kumain ng agahan sina Mario at Monica. After mo kumain, makakauwi ka na. Baka mamaya hinahanap ka na sa inyo. Sambit ni Monica. Okay lang na magstay pa ako ng matagal dito. Wala rin naman akong kasama sa bahay. Tugon ni Mario. No, you have to go. Utos ni Monica. Okay, fine. Aalis na. So, kailan ulit natin to gagawin? Tanong ni Mario. Nagulat si Monica sa tinanong ni Mario. Anong sinasabi mong kailan ulit natin to gagawin? Yes, kailan ulit? Para mabuo si baby. Paliwanag ni Mario. Bakit? Hindi pa ba sure to kung may nabuo kagabi? Balik na tanong ni Monica. I don't know. Yung magiging baby natin ang panganay ko. Kaya wala akong idea. Lahat naman ginawa ko kagabi. Pero hindi pa rin naman sure yun. Tugon ni Mario.